1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At saka syempre sa mga makasolid na makamama Sam dyan na talagang laging tumututok dito, kapon ka. So, kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, The Coronation, inurong ng May 2. Anong reaction mo dito, Mama Sam? Well, ang reaction ko dyan ay nakakaloka sila. Nakakaloka kasi syempre, ito yun ha. Una, naiintindihan ko, one day lang naman. Tapos pangalawa, hindi naman na to bago sa atin. Lagi naman nangyayari yan sa mundo ng pageantry, di ba? So, nangyayari yan lalo na sa Miss Grand Philippines, ganitong petsa, tapos uurong ng ganitong petsa, tapos iuurong uli ng ganitong petsa. So, kumbaga parang nakakairita, di ba? And then, ito na nga. Ang okay lang naman yan kung sa Pilipinas ka nakatira at nakabili ka na ng ticket kasi parang feeling ko, understood yun na parang pwede mo siyang gamitin on May 2. Wala nang problema doon. Tapos, siguro dahil consider natin na baka marami silang inaasikaso. Tapos, kasi kung gagawin nga naman nilang Saturday yung pageant nila, is mas bongga, di ba? Kasi mas maraming manonood kesa doon sa Friday night. Tapos, baka hindi talaga pwede na i-push ng Friday. So, yun yung akin. Kaya lang, eto naman ay yung mga iba na uuwi ng halimbawa, manonood sila ng May 1, tapos uuwi na sila kinabukasan. Syempre may trabaho, di ba? So, ayun yung mga masasagasaan. So, doon, kasi magpapalibok sila ng ticket na mag-move. Kasi kung ang plano mo ay pumunta lang para sa Miss Universe Philippines, then manood ng May 1, tapos, ayun, ganon, nakakaloka, di ba? So, ayun, nakakaloka talaga. Kaya dapat next time, kung ano yung schedule ninyo, yun yung schedule ninyo. Huwag nyong babaguhin. Kasi may mga nasa abroad, wala naman kayong responsibilidad sa kanila. Nag-a-adjust sa pageant ninyo. At kawawa naman sila kasi syempre magbabayad yan ulit. Diba? Buti sana kung sasagutin nila, hindi naman. So, yun lang. So, para maiwasan yung mga ganito, next time, kung ano yung pageant schedule ninyo, yun yung pageant schedule na dapat gawin ninyo. And I hope na iintindihan yun ng organization. So, yan! Nakakaloka kasi, pabago-bago ng schedule, hindi na lang mag-fix sa unang plan. So, dapat kung gusto pala nila ng May 2, from the beginning pa lang, gawin ng May 2. Di ba? Nakakaloka sila. At ito din ang mas nakakaloka, Miss World. Ang unang plano, ang kanilang plan ay sa August yata ang kanilang pageant. Pero, ang sabing ganon, December, March, May, September, and December again. So, Miss World 2027 plan to return the pageant end of the year para sa 2027. Pero ngayon 2026, kasado na yata siya sa parang kasado na yata siya sa tawag dito sa August. I hope na hindi na nila mabago yon. So, sa madaling salita, yung mananalong Miss World
ay mag-over siya sa loob ng isang taon. So, ako naman hindi naman napabago-bago yan. Isa pa din yung Miss World na yan eh. Nung parang ang dami nilang schedule. Pero ayun nga, sana ma-fix na nila every December yung pageant nila sa 2027, di ba? Sana naman matuloy yung pageant nila sa August ha. So, yan. Nakakaloka. Isa pa din kasi yan na parang urong sulong, di ba? Nakakainis kasi yung ganyang pageant eh. Kasi hindi nakakatuwa. Oho. Kasi syempre yung iba, nagbubuk ng ticket from abroad and then syempre may mga trabaho din tong mga to para siguro may gusto silang suportahan o gusto nilang makita. O, kaya ako hindi talaga ako uuwi para lang sa pageant na yan. Kasi nakakaloka. Oo. Baka mamaya magbago-bago, wala naman akong pera. O, di ba? So, yan. Anyway, so good luck sa Miss World at good luck din syempre sa Miss Universe Philippines at sana lahat ay happy. So, yan. At para naman sa sumunod ng chika, kasado na nga ang mga pambato ng Thailand para sa Miss Eco International 2026. Ang ilalaban nila ay si Jessica Cristina. And then dito naman sa Miss Grand ay si Fatima. Ayan na nga si Fatima Chitsawat. At saka dito naman sa Miss Aura International ay si Asuntina Chusak. Oho, so yon. So, tingin ko daw ba, magaganda daw ba mga babaeng ilalaban ngayon ng Thailand sa international stage? Well, mukha silang mga Thai, di ba? So, yon. Ako para sa akin, mga ano yung beauty nila eh. Fresh overload, and then, alam mo yon, kung aura ang pag-uusapan, may aura naman. Tapos, kung ganda naman ang pag-uusapan, may ganda naman. So, I hope na sana makapag-penetrate sila ng bonggang-bongga sa international stage, and then looking forward ako kung ano ang gagawin nilang eksena, di ba? So, yun. So, laban. Laban Thailand. Kaya ninyo yan. And then, of course, happy sungkran na rin sa Thailand. So, Monday na nga ang simula ng sungkran. And then, sa mga kandidata nila na lalahok sa international pageant, ayun. So, good luck sa kanila. So, sa Miss Aura, ewan ko kung may oras siya, charot. Pero dito sa Miss Eco, ayun, mukha namang may laban sila. Pero syempre si Miss Gabi pa rin talaga ako na naniniwala ako na kaya niyang makuha yung back-to-back win dito sa Miss Eco International na magaganap na nga next month. Are you excited? Kasi dapat ma-excite ka. Eto, ewan ko kung may excite ka. Dahil Natalie Glebova, isa sa magiging hurado dito sa Miss Grand All Stars. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, nakakaloka. Naloloka ako. Sa lahat ng mga beauty queen, ewan ko ba, hindi ko talaga type ang beauty ni Natalie kasi parang laging istariray. Pero sige, ayun, so siguro makakabawi siya dahil na-imbier na siya dun sa Miss Universe at sabi niya wala daw credibility at ngayon ay nandito na siya sa MGI All-Stars na may credibility na pageant at naniniwala siya na alam mo yon, siya ang bida dito, di ba? So, wag niyong awayin si Natalie kasi pag inaway niyo si Natalie, good luck sa mga pambato natin. So, I hope na sana si Natalie ay fair sa mga kandidata kasi di ba parang alam naman na natin na medyo imbier na siya sa Philippines and I hope na sana ay ma-enjoy niya ang pagiging hurado dito sa MGI All-Stars. So, yun, looking forward ako kung paano siya magiging judges. Di ba? So, pero in fairness sa MGI All-Stars, may hurado. Di ba? Samantalang ang Miss Grand, walang hurado. Ngayon, meron ng hurado. Ayun yung pinagkaiba ng Miss Grand International at MGI All-Stars kasi ang MGI All-Stars may mga hurado na uupo ng mga beauty queen katulad ni Natalie Glebova at saka ni Isabella Minil. Diba? So sana maimbitahan din nila si CJ Opiasa. Kasi diba parang
alam mo yon, parang fair ang labanan. O, di ba? Nang maloka sila. O kaya, sana maimbitahan nila si Miss Catriona Gray. O, di ba? Para lalong maloka si Natalie. O, di ba? Ay, nako, nakakaloka. So, good luck and wish all the best, syempre, para sa MGI All-Stars. And then, looking forward tayo kung ano nga ba magiging eksena ng mga kandidata dyan. So, speaking of kandidata, eto nga, ayaw din magpahuli. Siyempre si Imelda Schweihart dito sa MGI All-Star. So naglabas na nga ng mga photoshoot ang Rambutan Queen, kung saan naman talaga nakita naman natin na talagang pack na pack din ang eksena at lumalaban ng bonggang-bongga. So talagang mainit talaga ang MGI All-Star. So ngayon, good luck sa organization dahil alam naman natin si Imelda ay talagang maeksena ng bonggong-bongga sa mga nilalabanan ng pageant. Good luck din sa mga magiging horado dyan dahil kaya niyang talakan niya ng bonggang-bongga. Charot. Si Imelda, syempre looking forward ako kung ano ang magiging eksena ni Imelda dito sa MGI All-Stars. Alam naman natin kung beauty ang pag-uusapan ay talaga naman may ilalabas na beauty, ang beauty ng Rambutan Queen, at hindi lang yan, alam ko na talagang nakikipagsabayan niya ng bonggang-bongga, at naniniwala ako na kung pagdating sa communication skills ay talagang kakabugyan, body, beauty, and brain ang Imelda. Kaya I'm so happy na andito siya sa MGI All-Stars at makikipagsabayan siya ng bonggang-bongga. Di ba talaga? Ng bonggang-bongga. So, mabuhay ka, Imelda, at laban yan. And then, bukod kay Imelda, kahapon nga sa social media, ay, eto nga, hindi rin nagpahuli sa eksena ang Miss Universe Philippines 2019 na si Gassini Ganados. At eto, ang hamon ni Gassini, talagang wala pa siyang kupas. May ibubuga pa. Yes, talaga naman ang Gassini Ganados. Nakita naman natin kung paano umarangkada, kung paano lumaban, at ang bongga. Yes, sa totoo lang nga ako happy ako dito kay Gassini dahil nakita naman natin na talaga kahapon talaga, Diyos ko, paandar, pasabog, at grabe, naloka ako sa beauty na meron siya at mga posing niya. Diyos ko, Lord, naghahamon, nagbabanta, at ito na nga, talagang walang urungan, lumalaban. So, ito na nga, talagang pasabog nga si Gassini. Nakita ba ninyo yung mga photoshoot niya? Oh my gosh, talagang nangingilabot ako na parang Gassini is back. She on fire na talagang masasabi natin, my gosh, ang init, ang ingay, ang lakas ng laban ni Gassini dito sa MGI All-Stars. At ngayon palang nakikita ko na ay, I'm so excited para kay Gassini Ganados dahil talagang ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa laban niya dito. Diba? So, yun yung exciting doon. Pero ito ang mas exciting dahil, syempre, labanan ng dalawang magaganda dito sa Miss Universe Philippines. Isa si Baguio at saka si Cebu Province. So, tingin mo, Mama Sam? Well, ang tingin ko, talagang see you on finals. Ganon yung magiging eksena nilang dalawa. Sobrang ganda ni Baguio, at kahit naman yung nakita naman natin yung presentation nyo, Diyos ko Lord, talagang amazing. Pero hindi rin nagpapahuli ang beauty ng Cebuana na si Nicole Bermeo. Kung ang Igorota ay talagang lumalaban ng bonggang-bongga sa Miss Universe Philippines, pero ang Cebuana hindi nagpapahuli. So parehas silang magaling in terms of communication skills, parehas silang may ganda, parehas silang nag-perform, parehas sila ng malakas. So sa madaling salita talaga, neck to neck ang labanan. So neck to neck talaga na parang ewan ko, hindi ako makahinga kung sino nga ba ang mag-uuwi ng corona sa kanila dito sa Miss Universe Philippines. Kasi ngayon pa lang talagang ramdam mo na talaga ang lakas, ramdam mo ang ingay ni Baguio at saka ni Cebu Province. Talagang masasabi ko, Nicole, oh my gosh, gusto ko yung styling, gusto ko yung pinapakita, gusto ko na yung nakikita ko sa kanya na umaarangkada. Tapos ito naman si Baguio, ganun din, talagang oh my gosh, nakakaloka.
Sobrang ang gagaling nilang lahat. Talagang masasabi ko, neck to neck. So, yeah. So, wish all the best. Nako, mahirap mag-judge dito sa Miss Universe Philippines. But yung ibinibigay ni Nicole Borromeo at ibinibigay ni Baguio talagang nandoon talaga sa on fire talaga. Yung parang sasabihin mo, hindi imposible na sila ang maging next Miss Universe Philippines natin. Kahit sino sa kanila. Di ba? So, good luck. So, laban. At para naman sa sumunod na chika. Tatlong kandidata na talagang hindi ka rin makakahinga sa lakas ng laban nila. So, eto nga Taguig. Cebu City, yes, at saka La Union. Oh my God. Si Taguig, alam natin na parang siya talaga yung isa sa mga, actually kahit din naman sila Baguio at Nicole masasabi mong tinik Grabe yung arangkada nila, grabe yung lakas nila, grabe yung ingay nila, grabe yung ipinapakita nila. So si Taguig talagang, oh my gosh, hindi rin ako makahinga sa laban niya. Alam mo yon yung kumbaga parang job well done. Doon sa mga may ayaw kay Taguig, parang wala kayong magagawa dahil lumalaban si Taguig at hihintayin mo na lang talaga yung coronation at parang kulang na lang iputong sa kanya yung corona ng Miss Universe Philippines. Performance, wala akong masabi. So, nagpakita siya ng ibang styling nung nakaraang araw. Bumagay sa kanya at lumalaban ang bakla. Oo, talagang ibang level ang ginawa ni tawag dito ni Taguig. Alam niyo sa totoo lang, kung matatalo dito si Taguig, tapos sasabihin niyo bumalik ka uli next time, parang feeling ko hindi mo na siya dapat pabalikin kasi binigay niya na yung best niya dito Ito na lang ang hinihintay niya dito, kung destiny niya ba to or hindi. So yun na lang ang makakapagsabi kung destiny ba to ni Taguig, para sa kanya ba talaga to at siya ba ang mananalo dito. Pero kung sasabihin mo sa akin may kulang pa ba doon sa ginagawa niyang laban, wala. So, matindi lang talaga yung labanan. And then, parang feeling ko, she did well. Yung kumbaga, yung tinodo niya na to. So, yon. Kasi, di ba, ayun yung sinasabi ni Preo, I give my all, everything, pero hindi naman ako nanalo. Bakit pa ako babalik? Para one more time? Sinasabi natin, it's about destiny. Parang sa kanya, no, it's enough. Ginawa ko na yung best ko. Di ba? Taray lang. So, yon. So, ganun din yung nararamdaman ko dito kay Taguig. So, talagang lumalaban, ibinubuhos yung best niya. Pero ang maganda dito, matalo manalo, ibinigay niya yung best niya. And then, pagdating naman dito kay April Smith, ganun din Kumbaga, parang ang ganda ng laban. She returned na, alam mo yon na ang lakas, ang galing, Ang kulang lang kay April siguro yung looks niya na parang kulang sa aura, kulang sa tawag dito charisma na tinatawag. She's beautiful, but yung charisma na hinahanap mo, but performance, wow, perfect, level up talaga. Kung masasabi mo noon na kulang siya sa ganito ngayon, no, she give at all, very professional ang ipinapakita. Ganon din yung sasabihin ko, so kulang na lang ay talaga corona. So, destiny, yes. But sabi ko nga may choices na. Sabi ko, madali lang to ilagay sa supranational kasi talagang pwedeng-pwede. Kung hindi niya makuha ang universe, I think she deserved to another crown. Either Bella Ismael, may Miss Cosmo, di ba? So, I hope na hindi masayang yung laban nila. But, job well done, girl. Kasi, they give at all. Kumbaga parang kung ano man yung mangyari, ibinigay nila yung best nila. At yun yung maganda doon. Kasi hindi ka manghihinayang. Kumbaga parang talagang ikaw na yung magsasabi na deserve nila ng corona So ako, Bella Ismael, kung hindi mananalong Miss Universe Philippines, Miss Cosmo, at ganun din si April Smith, di ba? So, next is La Union. Ito nga, si Bea Milan Windorski. Para sa akin, iba din yung ipinapakitang laban dito ni Bea Milan. So, aminin natin, she's stunning, di ba? Iba yung beauty na meron siya, na talagang ikaw na yung magsasabi, international level ang beauty niya. Kumbaga parang hindi basta-basta. But nandoon ako, looking forward ako na parang kasi binibigay naman niya na yung lahat malinis yung laban. At higit sa lahat, humble queen. Di ba? Very
sophisticated, very humble. So ako para sa akin yung laro dito ni Bea, isa sa mga matinik talaga. But nandoon ako na parang, yes, pwede siya malusutan ni Bella Ismael, pwede siya malusutan ni April, either Baguio or Cebu Province. Hindi tayo sigurado ngayon kung sino nga ba ang magiging Miss Universe Philippines, but sa pinapakita nila Union ay lumalaban naman siya ng bonggang-bongga. I don't know kung paborito mo siya or hindi, but ako bilang pageant vlogger, nakikita ko na lumalakas yung laban. Ando doon na consistent from the start until end, and she's very beautiful queen. And let's see kung ano nga ba ang makikita natin. So, kung siyang magiging Miss Universe Philippines, I'm so happy. Pero kung hindi, parang I'm very disappointed. Oo. Na parang talaga ba? Para dito lang siya? Or talaga ba? Hindi siya pwede? Yung mga tipong ganon. Pero, naniniwala ako ang organization ay nasa maayos. So let's see, di ba? Kasi syempre may mga kandidata din namang malakas katulad ni Bella at saka ni April. So paubayan natin to sa hurado. So let's see kung ano ang magiging end up ng laban nila dito sa Miss Universe Philippines. Pero papunta na tayo sa exciting moment dahil bukas nga ilalabas na ang swimsuit round ng Miss Universe Philippines. Are you excited? Kasi ako sobrang excited ako dyan. So yon. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.